Marshall Peak, Kabanata 4221. Twists and Turns. Madam Lan. Tumaas ng isang octave ang boses ni Teng Wang na nagmumula sa room A5. Ito nga ang reynang ito. May gusto ka bang sabihin? Wala. Syempre wala. Kaya si Madam Lan. Haha, dahil interesado ka sa item na ito, Madam Lan. Itong Wang na ito ay magalang na actress. Medyo mapait at nag-aatubili ang boses niya. Bagamat kailangan ng kanyang disipulo ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ang presyo ng 35 milyong Heaven Opening Pills ay sadyang masyadong mahal para sa kanya. Kahit na may tumulong sa kanya mula sa anino, naabot na nila ang limitasyon na kanilang kayang bayaran. Wala siyang lakas na magpatuloy sa pagsulong. Sa halip na masaktan sila ni Roo, mas mabuting kunin ang pagkakataong ito para makuha ang kanyang pabor. Bukod pa rito, walang katiyakan na ang kanyang disipulo ay matagumpay na makakasulong sa 6th grade Heaven Opening Realm kahit na nagawa niyang manalo sa bid sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Ang anumang pamumuhunan ay tiyak na may ilang mga panganib. Kung ang kanyang disciple ay mabibigo sa proseso ng pagsulong, ang pagkawala ng ilang milyon ay sapat na para mayanig ang pundasyon ng Clearheart Palace. Ngayon na ang presyo para sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill at ang recipe ng tableta nito ay itinaas na sa 35 milyon sa isang pagkakataon, si Teng Wang ay walang pagpipilian kundi ang umatras mula sa pagbid. Maging si Ye Jian mula sa room dito ay tumamik. Sa entablado, ang matandang lalaki mula sa Red Clouds Auction House ay naghintay ng ilang sandali bago nagtanong. Ang Ginoo mula sa room A3 ay nagbid ng 35 milyong Heaven Opening Pills. Mayroon bang mas mataas na alok? Natahimik ang buong venue. Alam naman siguro ng matanda na umabot na sa limitasyon ang presyo ng item na ito. Ang orihinal na valuation ng auction house sa item na ito ay 20 million Heaven Opening Pills lang habang halos na double ng kasalukuyang presyo ang pagtatansyang iyon. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip at sumigaw, 35 million, going once, 35 milyon, going twice. Sa loob ng room A3, si Yang Kai ay tahimik na gumagawa ng mga plano. Kapag nakuha na niya ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill at ang recipe ng tableta nito, maaari na niyang simulan agad ang kanyang pagsasaliksik upang makita kung lubos niyang mauunawaan ang recipe nito at mapino ito. Kung nagtagumpay siya, hindi na kailangang mag-alala muli tungkol sa pananalapi ng Voidland sa hinaharap. Ang isang spirit pill na maaaring magpalaki ng pagkakataon na magtagumpay ang isang cultivator na makapasok sa Heaven Opening Realm ay isang lahat maliban sa hindi umiiral na kalakal, kahit na sa 3,000 mundo. Ang kayamanan ng Voidland ay tataas sa maikling panahon sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng ilang ganoong spirit pills para sa ilang milyong Heaven Opening Pills bawat isa. Bukod pa rito, marami siyang World Source Liquid na kailangan para pinuhin ang spirit pill na ito. May sasabihin itong mangyaring pansamantalang ihinto ang auction. Nang malapit nang tumawag ang matandang lalaki ng huling kumpirmasyon, umalangaw ang boses ni Ye Jian mula sa loob ng room dito. Kumunat ang noo ni Yang Kai at hindi maiwasang mapatingin sa direksyon ng room dito. Ano ang ginagawa ni Ye Jian? Natural niyang naramdaman na ang bidding para sa item na ito sa auction ay hindi magiging maayos. Sa kabutihang palad, siya ay kasalukuyang may higit sa 1 bilyong Heaven Opening Pills sa kanyang pag-aari. Masasabing napakayaman niya, kaya hindi siya nag-aalala kahit na manghiram si Ye Jian ng pera o humanap ng taong tutulong sa pagbibigay ng pondo. Ang matandang lalaki sa entablado ay nagsabi, Hallmaster Ye, mangyaring magsalita kung mayroon kang sasabihin. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto dito. Isang makatarungan at walang balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas ng silid na may time na ekspresyon. Hulaan ni Yang Kai na ang lalaking iyon ay si Ye Jian. Nakarating si Ye Jian sa entablado sa ilang hakbang. Kinuyam niya ang kamao sa matanda at iniabot ang isang space ring. Bahagyang pamipikit ang kanyang mga labi na tila tahimik na may ibinubulong sa matanda. Ang matanda ay mukhang kainahinala noong una, ngunit ang kanyang ekspresyon ay tumigas nang marinig niya ang sinabi ni Ye Jian sa kanya at sa halip ay nagpahayag ng matinding pagtataka. Kaagad pagkatapos noon, tiningnan niya ang laman ng space ring at muling tumangala kay Ye Jian. Hallmaster Ye, sigurado ka ba? Ang bagay na ito ay lubhang mahalaga. Dahan-daang tumango si Ye Jian na may hitsura ng determinasyon. Nagpatuloy ang matanda, kung ipipilit mo, Hallmaster Ye, hindi ka kukumbinsihin ng Old Master na ito. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkatapos sabihin niyon, ang kanyang divine sense ay lumundag na para bang siya ay nakikipag-usap sa ibang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya at sinabing, pumayag ang Red Clouds Auction House sa iyong kahilingan, Hallmaster Ye. Mangyaring bumalik sa iyong upuan sa ngayon.
Maraming salamat. Naikuyom ni Yejian ang kanyang mga kamao na may seryosong ekspresyon. Paglingon niya, yumuko siya sa direksyon ng room A3. Madam Lan, itong Ye ay gustong humingi ng paumanhin ng maaga. Mangyaring huwag magalit sa aking mga sumusunod na aksyon. Ang lady boss ay nakatitig sa entablado ng mahinahon bago siya biglang bamulong. Bata, nakatagpo ka ng isang tunay na naghahaman. Mas mabuting maghanda ka para sa mabigat na pagdurugo. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa naiintindihan ni Yang Kai kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, bumalik si Yejian sa room B2 at agad na sumigaw, 40 milyon. Matapos marinig ang sigaw na iyon, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai ang ibig sabihin ng lady boss. Tinaasan ni Yejian ang presyo ng 5 milyong heaven opening pills sa isang pagkakataon. Ito ay hindi lamang nangangailangan ng malaking tapang kundi pati na rin ng napakalaking kayamanan. Higit pa rito, hindi pa niya pinataas ang presyo ng ganoong kalaking margin noong inilagay niya ang kanyang mga bid dati. Ito ay halos na tila siya ay ibang tao sa kabuuan. Kaya naman, naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng kanyang mga ngipin. Itinaas ng matandang lalaki sa entablado ang space ring sa kanyang kamay. Para sa iyong kaalaman, si Hallmaster Ye ay nagpledge pa lang ng isang item sa auction house. Mangyaring patawarin ang Old Master na ito sa hindi pagsisiwalat ng halaga ng item na ito. Gayunpaman, may kakayahan si Hallmaster Ye na magbid at magbigay ng bayad. Nagbigay siya ng paliwanag dahil nag-aalala siyang baka magkamali ang ibang tao. Ang presyo ng item sa auction ay nakakatakot kung tutusin, kaya maaaring pinaghihinalaan niya na sadyang itinaas ang presyo kung hindi man. Dahan-daang nagpakawala ng hininga si Yang Kai at maingat na tumingin sa room dito. Ang space ring sa mga kamay ng matandang iyon ay naglalaman ng bagay na ipinangako ni Yejian ngayon. Ano ang ipinangako niya para magkaroon siya ng lakas ng loob na itaas ang presyo ng 5 milyon sa isang beses? Higit sa lahat, nasaan ang kanyang bottom line? Maaaring mayroon siyang mahigit 1 bilyong heaven opening pills sa kanyang pag-aari, ngunit hindi niya nais na sayangin ang kanyang pera ng walang dahilan. Kung alam ko lang ang bottom line ni Yejian, kaya kong bawasan ang mga pagkatalo ko sa abot ng aking makakaya. Sa kasamaang palad, hindi ko alam kung anong item ang kanyang isinala. Paano ko malalaman ang bottom line niya? Naglagay si Hallmaster Ye ng bid na 40 milyon. Mayroon bang iba na may mas mataas na bid? Sigaw ng matanda. Nag-isip sandali si Yang Kai at maingat na naglabas ng bid, 41 milyon, 45 milyon. Sumunod si Yejian ng walang pag-aalinlangan. Natigilan si Yang Kai. Ang lady boss ay nagkomento. May pagkakaiba sa pagitan ng isang disipolo at isang anak. Mukhang determinado si Yejian na makipagkompetensya sa iyo. Ang disipulo ni Teng Wang ay nangangailangan ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, gayon din ang anak ni Yejian. Kaya lang nag-pull out si Teng Wang sa kompetisyon nang umabot sa 35 milyon ang presyo. Sa kabilang banda, si Yejian ay matigas pa rin na nagsisikap na manalo. Halatang-halata ang pagmamahal at pagpapahalaga niya sa kanyang anak. Isa pa, naniniwala siyang tiyak na asenso ang kanyang anak sa 6th grade Heaven Opening Realm hanggat mayroon siyang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Bakit pa siya magiging sobrang tutok sa bagay na ito, kahit na sila ay ama at anak? Bakit hindi mo pag-usapan sa kanya ang kalahati ng bawat bayad? Uminom ka ng recipe ng tableta habang umiinom siya ng spirit pill. Sigurado akong hindi niya tatanggihan ang alok mo. Iminungkahi ng lady boss. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago umiling. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay hindi pa lumitaw dati. Upang pinuhin ang spirit pill na ito, mag-iiba ang mga resulta kung maaari kong pag-aralan muna ang isang tapos na produkto. Kapag nahulog na ang spirit pill sa kanyang mga kamay, mahihirapan akong magsaliksik muli sa spirit pill. Wala nang ibang paraan kung gayon. Habang hawak ang spirit pill, ang pag-asa na mapadalisay ang isang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay tataas ng malaki. Bagamat aabutin siya ng malaking heaven opening pills, walang alinlangan na sulit ang puhunang ito, 46 na milyon. Itinaas muli ni Yang Kai ang bid, 50 milyon. Bahagyang nanginig ang boses ni Yejian. Kahit na kaya niyang bayaran ang halagang ito, nakakadurog pa rin ng puso ang napakataas na presyo. Pagkatapos ng kanyang bid, idinagdag niya, Madam Lan, ang aking anak ay bata at hanggal. Nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali at lubhang kailangan nitong Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Saka lamang siya magkakaroon ng pag-asa na sumulong. Madam Lan, pakinggan mo ang aking kahilingan. Ang lady boss ay nagkunwaring hindi narinig at walang sinabi bilang tugon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang sumasali sa auction, si Yang Kai. Kahit na ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan para pag-alitan si Teng Wang kanina, iyon lang ang paraan niya para matulungan si Yang Kai.
Paano niya masasabi ang anumang bagay sa ilalim ng mga sitwasyong ito? Nang makitang walang tugon mula sa room A3, naramdaman ni Ye Jian na lumubog ang kanyang puso sa ilalim ng kalaliman. Oo naman, isang boses ang dumating sa lalong madaling panahon mula sa direksyong iyon upang maglagay ng mas mataas na bid. Ang presyo ay tumaas lamang ng ₱250,000. Sa loob ng room B2, gumuho ang ekspresyon ni Ye Jian, na tila may edad na siya ng ilang dosenang taon. Sa tabi niya, mapait na ngumiti ang isang binata na may malalaking mata at makapal na kilay. Ama, kalimutan na natin ito. Ang presyong ito ay napakataas. Ikinuyom ni Ye Jian ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Hindi ako natalo. Maaari pa akong magpatuloy. Sabi ng binata, tama na, ama, kahit na lumampas sa 50 milyon ang halaga ng bagay na ipinangalan natin, iyon ay isang kayamanan na kabilang sa sekta. Kung masyadong mataas ang mga pagkalugi na dinaranas natin, mahihirapan tayong magbigay ng sapat na paliwanag sa pagbalik natin. Ama, tumigil na tayo dito. Masakit na bamulong si Ye Jian. Alam ko iyon. Paanong hindi ako magiging? Pero ikaw. Mapait na ngumiti ang binata. Huwag kang mag-alala, ama. Sa pinakamasamang kaso, hinding-hindi ako uusad sa Heaven Opening Realm. Sino ang nakakaalam? Maaaring magbago ang mga bagay sa hinaharap. Hindi na kailangang mag-aksaya ng napakaraming pera sa sandaling ito, lalo na't lahat ng iba sa sect ay nangangailangan din ng maraming mapagkukunan para sa paglilinang. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra sa akin. Ibinuka ni Ye Jian ang kanyang bibig upang magsalita ngunit sa wakas ay nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Ang matanda sa entablado ay tumawag ng countdown. Sa wakas, natapos na ang pagbid para sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill at ang recipe ng tableta nito. Ang item sa auction ay naibenta sa isang nakakatakot na mataas na presyo na 50.5 milyong Heaven Opening Pills. Ang matandang lalaki na namumuno sa auction ay napanatili ang isang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha sa kabuuan, ngunit ang kanyang kutis ay medyo namumula sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay nakuha niya ang pinakamalaking bargain sa mundo. Ang round ng bidding na ito ay naging sanhi din ng hindi mabilang na mga tao na nabigla sa kaguluhan. Maging ang mga regular na cultivator sa bulwagan o ang Heaven Opening Realm Masters sa mga pribadong silid, hindi pa nila nasaksihan ang ganoong kalupit at hindi inaasahang mahirap na digmaan sa pagbid. Noong unang tumama ang presyo sa 20 milyong Heaven Opening Pills, naisip ng lahat na ito na ang limitasyon. Sino ang makakaalam na si Teng Wang at Ye Jian ay lihim na tatanggap ng pondo mula sa iba? Kaya, ang presyo ay tumaas sa 30 milyon. Sa oras na lumampas ang presyo sa 30 milyon, naisip ng lahat na ito na ang katapusan. Sino ba ang makakaasa na may lalabas ng wala sa oras at puwersahang makikipagkompetensya kay Ye Jian para sa item sa auction? Ang presyo ay itinaas sa 50 milyon bilang isang resulta. Sa buong kasaysayan ng lahat ng mga auction sa 3,000 mundo, ang tanging ibang pagkakataon na maaaring talunin ng isang auction ang round na ito ng pagbibid sa mga tuntunin ng presyo ay kapag ang mga high-grade resources ay lumitaw sa mundo. Nasa kalagitnaan pa lang ito ng auction. Ang ikalawang kalahati ng auction ay hindi pa magaganap, kaya sino ang makapagsasabi kung ano ang iba pang magagandang bagay na maaaring lumitaw? Maaaring umabot na sa climax ang auction, kaya nagpa siya ang auction house na magpahinga muna. Sa panahon ng pahinga, inihatid ng Red Clouds Auction House ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill at natapos ang recipe ng tableta nito. Binayaran ni Yang Kai ang 50.5 milyong Heaven Opening Pills at natanggap ang kanyang mga item. Walang sino man ang nakakita ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill dati, kaya interesado sila sa item. Ang bote ng Jade ay ipinasa sa pagitan ng Lady Boss, Old Bai, at Yuhi. Sa kabilang banda, maingat na pinag-aralan ni Yang Kai ang recipe ng tableta. Pagkatapos ng ilang pagsisiyasat, siya ay lihim na hindi nakaimik. Maliwanag na hindi mahirap pinuhin ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Nagtitiwala siyang kaya niyang pinuhin ang Spirit Pills gamit ang kanyang mga kakayahan. Kaya lang maraming sangkap ang kailangan. Mayroong kabuuang 9 na pangunahing sangkap. Iniwan ang World Source Liquid, mayroong 8 pa. Bilang karagdagan, mayroong kabuuang 72 uri ng adjuvants at marami ang mga halamang gamot na hindi pa niya narinig noon. Marshall Peak, Kabanata 4222. Ang mapa at ang Jade. Ibinigay ni Yang Kai ang recipe ng tableta sa Lady Boss para tingnan, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagkomento. Ang 72 na pantulong na sangkap ay karaniwan. Bukod sa World Source Liquid, ang natitirang 8 pangunahing sangkap ay medyo bihira, ngunit mahahanap ang mga ito kung determinado kang hanapin ang mga ito. Ang presyo lang. Hindi magiging mura, nagtanong si Yang Kai. Lady Boss, sa tingin mo magkano ang magagastos para pinuhin ang Spirit Pill na ito?
Nag-isip siya sandali, siguro mga 100,000. Ang gasto sa produksyon ng isang Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill ay 100,000. Iyon ay hindi kasama ang mga pagkabigo sa panahon ng proseso ng pagpino. Kung ang mga gastos ng mga pagkabigo sa panahon ng proseso ng pagpino ay kasama, kung gayon ito ay magdodouble sa presyo ng hindi bababasa. Kaya, ito ay magiging 200,000. Natural, iyon lang ang halaga ng iba pang mga materyales na hindi kasama ang World Source Liquid. Kung ang halaga ng World Source Liquid ay kasama, World Source Liquid ay halos wala na dahil ito ay mabubuo lamang kapag ang mga bagong mundo ay unang nilikha. Sa makatuwid, ang halaga ng isang bagay na tulad nito ay hindi masusukat. Sa anumang kaso, ang gastos ay napakataas. Ang isang tao ay hindi malinlang ng kasalukuyang paggasta niyang kay kung saan maaari niyang ilipat ang ilang 10-10 milyon sa isang pagkakataon. Para sa karamihan ng mga cultivator, ang pag-iipon ng Heaven Opening Pills ay isang napakahirap na gawain. Kahit na ang mga dakilang puwersa ng third class ay hindi makakaipon ng higit sa ilang 10-10 milyong Heaven Opening Pills sa lakas ng kanilang buong sekta. Gayunpaman, kung matagumpay niyang mapino ang Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill, kung gayon ang presyo ng isang Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill ay hindi masusukat sa 1 o 2 milyong Heaven Opening Pills lamang. Tulad ng kung paano si Teng Wang ay handa na taasan ang presyo sa 30 milyon para sa isang Spirit Pill, hindi banggitin si Ye Jian na handang mag-quote ng isang nakakatakot na presyo na 50 milyong Heaven Opening Pills. Hindi na kailangang sabihin, ang presyo na ito ay magagawa lamang dahil ito ay isang auction. Bukod dito, ang Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill ay ang tanging umiiral. Ang presyo ay hindi magiging kasing taas kung ang Spirit Pill ay ginawa ng maramihan para sa mga benta. Magkagayunman, ang pagbebenta ng Spirit Pill para sa ilang milyon ay hindi isang isyu. Aling dakilang puwersa ang hindi magkakaroon ng maraming alagad na pinahahalagahan. Sa paggastos lamang ng ilang milyon sa isang Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill, masisiguro nilang maayos ang pagunlad ng kanilang disipulo, na magreresulta sa pagpapahusay ng pag-asa at lakas sa hinaharap ng sekta. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai, na parabang nakikita niya ang Grand Tao of Fortune sa harap niya. Bilang karagdagan, kung ang pagpipino ng Spirit Pill na ito ay matagumpay, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa Voidland sa hinaharap. Inutusan si Yuhi na magbid ayon sa kanyang pagpapasya sa mga susunod na auction, kinuha ni Yang Kai ang bote ng Jade at inilabas ang Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill. Pagkatapos, maingat niyang kinayod ang isang layer ng pill powder at sinimulan itong suriing mabuti. Sa paglipas ng panahon, nagsimula muli ang auction. Ganap na isinawsaw ni Yang Kai ang kanyang sarili sa pananaliksik ng Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill, na patuloy na hinuhusgahan ang proseso ng pagpipino sa kanyang isipan. Hindi niya binigyang pansin ang anumang bagay, hindi niya magawang alisin ang kanyang sarili mula sa kanyang pananaliksik. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas nang bigla siyang makarinig ng buntong hininga na nagmumula sa kanyang tabi. Hindi niya napigilan ang sarili, ibinalik niya ang kanyang isip sa kasalukuyan at tumingin sa gilid. Nakatitig si Old Bai sa entablado na may ekspresyon ng pagkagulat, halos parang isang kamangha-manghang bagay ang lumitaw sa entablado. Maging si Yuhi at ang Lady Boss ay mukhang solemn na. Sumimangot si Yang Kai, hindi alam kung ano ang nangyayari. Habang nagtataka siya sa sitwasyon, narinig niyang nagsalita ang matanda sa entablado. Mga Ginoo, hindi kayo nagkamali ng narinig. Ang Old Master na ito ay may hawak na mapa ng Blood Monster Cave Heaven. Bagamat hindi ito kumpleto, dapat nitong saklawin ang hindi bababa sa 20% ng buong teritoryo ng Blood Monster Cave Heaven. Baka mas madami pa. Nakagawa ang auction house ng kabuuang 100 kopya ng mapa na ito. Ibebenta sila sa mga batch ng 10 sa panahon ng auction. Ang panimulang presyo ay 500,000 Heaven Opening Pills. Mangyaring ilagay ang iyong mga bid. Sa sandaling matapos magsalita ang matanda, maraming tinig na tumatawag sa iba't ibang mga bid ang walang humpay na umalangaw mula sa mga pribadong silid. Maging ang Lady Boss ay sumali. Natarante si Yang Kai. Old Bai, ang Blood Monster Cave Heaven ba ay bahagi ng 36 Cave Heavens? Hindi pa nagtagal mula nang una siyang dumating sa Outer Universe, ngunit hindi rin ito nagtagal. Mayroong hindi mabilang na mga dakilang puwersa sa 3,000 mundo, kaya maaaring hindi siya pamilyar sa karamihan sa mga ito, ngunit narinig niya man lang ang bawat isa sa 36 na Cave Heavens at 72 paraiso. Sa karagdagang pagsasaalang-alang, hindi pa niya narinig ang pangalang Blood Monster Cave Heaven, dati. Dinilaan ng Old Bai ang kanyang mga labi at sinabing, ang Blood Monster Cave Heaven ay hindi isa sa 36 Cave Heavens. Ito ay isang Universe Cave Heaven.
Natigilan si Yang Kai, pagkatapos, agad siyang napabulalas sa malakas na boses. Isang Universe Cave Heaven. Narinig niya lang na binanggit ng Lady Boss ang pagkakaroon ng Universe Cave Heavens at Universe Paradises. Sinabi niya na ang Universe Cave Heaven ay ang miniature universe na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master habang ang Universe Paradise ay ang miniature na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Mali ang posibilidad na naglalaman sila ng kayamanan ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master na naipon sa buong buhay nila. Ang sinumang makakatagpo ng isa ay tiyak na makakaranas ng mga lukso at hangganan sa kanilang paglaki. Si Yang Kai ay nagkaroon ng malaking interes sa paksang ito nang makinig sa nakaraang paliwanag ng Lady Boss, ngunit hindi niya inaasahan na ang gayong maswerteng pagkakataon ay mahuhulog sa kanyang kandangan. Ang Red Clouds Auction House ay nag-auction sa mapa ng isang Universe Cave Heaven. Ito ay labis na ikinagulat niya. Kung makakagawa ang Red Clouds Auction House ng ganoong mapa ng Blood Monster Cave Heaven, hindi ba ibig sabihin noon ay nakapasok na sila dito? Nag-aapoy ang mata ng Old Bay. Hindi mo naiintindihan. Ang Blood Monster Cave Heaven ay isang napaka-espesyal na Universe Cave Heaven sa 3,000 mundo. Ito ang legacy na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na may pangalang Blood Monster Divine Monarch. Hindi tulad ng iba pang Universe Cave Heavens at Universe Paradises na lingid sa mga tagalabas, ang Blood Monster Cave Heaven ay isang sealed world na kilala sa buong 3,000 worlds. Bukod dito, nagbubukas ito isang beses bawat 200 taon. Ang sinumang cultivator sa ilalim ng Heaven Opening Realm ay maaaring makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Kung ikaw ay mapalad, maaari kang makakuha ng lahat ng uri ng mahalagang mapagkukunan. Baka makuha mo pa ang mana ng Blood Monster Divine Monarch. Nagulat si Yang Kai. Ang mana Blood Monster Divine Monarch. Ang miniature universe na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay maglalaman ng kanyang buong buhay na halaga ng mga ari-arian at ang kanyang tunay na mana. Natural lang na makaakit ito ng hindi mabilang na atensyon ng mga tao. Kahit na siya ay kasalukuyang mayaman upang makabili ng isang bansa, hindi mapigilan ni Yang Kai ang pag-iimbot ng mga yamang iyon. Natukso siyang sumugod sa Blood Monster Cave Heaven ngayon para tuklasin ng maigi ang lugar. Bagaman ang Blood Monster Cave Heaven ay nagbukas ng hindi mabilang na beses mula nang mamatay ang Blood Monster Divine Monarch at marami sa mga mapagkukunan ay kinuha ng iba pang nauna sa atin, marami ang nakakuha ng malaking benepisyo sa tuwing bumukas ang Blood Monster Cave Heaven. Ito ay karaniwang nagresulta sa kanilang lakas na tumataas. Ang pagkalkula ng mga taon, ang Blood Monster Cave Heaven ay talagang malapit nang mabuksan muli. Pinlano ito ng Red Clouds Auction House. Magbubukas na ang Blood Monster Cave Heaven at biglang naglabas ng mapa para sa auction na ito ang Red Clouds Auction House. Malinaw na pinaplano nilang gamitin ang pagkakataong ito para kumita ng malaking kapalaran. Dinilaan ni Yang Kai ang kanyang tuyong labi. Gaano katagal bago bumukas ang Blood Monster Cave Heaven? Sinabi ni Old Bay, mga kalahating taon o higit pa. Biglang may naalala si Yang Kai nang marinig niya ang mga salitang iyon. Sumulyap sa Lady Boss, tinanong niya ito. Lady Boss, hiniling mo sa akin dati na maghintay ng kalahating taon para sa isang pagkakataon. May kaugnayan kaya ito sa Blood Monster Cave Heaven. Nang hilingin niya sa kanya na tulungan siyang bantayan ang mga high-grade resources, ibinalik niya ang isang hindi gaanong positibong sagot. Sinabi lang niya sa kanya na kailangan niyang maghintay ng kalahating taon para sa isang posibleng pagkakataon. Sa paghusga sa sitwasyon, malamang na nauugnay ito sa Blood Monster Cave Heaven. Oo nga, tumanggo ang Lady Boss. May nakakita minsan ng 7th grade resources sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Baka nasa lugar na iyon ang kailangan mo. Hindi mapigilan ng mga mata ni Yang Kai na mag-alab sa pananabik. Sa pag-iisip muli, hindi ito nakakagulat. Iyon ang miniature universe na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master kung tutuusin. Naglalaman ito ng lahat ng yaman na naipon ng Blood Monster Divine Monarch noong nabubuhay siya, ano ang mga 7th grade resources kung ikukumpara. Baka may mga 8th grade resources pa sa loob. Habang nag-uusap sila, natapos ang unang round ng bidding para sa mapa ng Blood Monster Cave Heaven. Ang mga cultivator sa 10 sa mga pribadong silid ay nanalo sa mga mapa, bagamat ang lahat ay lubhang pinigilan sa kanilang pagbid. Ang panimulang presyo ay 500,000 at ang huling presyo ay 700,000 lamang. Ang Red Clouds Auction House ay naglabas ng 100 kopya, kaya hindi na kailangang makipagkompetensya ng husto. Pagkatapos ng ilang round ng auction, lahat ng 100 kopya ng mapa ay naibenta na. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng 1 oras o higit pa. Karaniwang ibinenta ang mga ito sa mga presyong mula 7 hanggang 800,000 Heaven Opening Pills bawat isa.
Tahimik na gumawa ng ilang kalkulasyon si Yang Kai. Sa mapa lang, nakakuha ang Red Clouds Auction House ng tubo na malapit sa 70 milyong heaven opening pills. Kaya naman, hindi niya maiwasang makaramdam ng sobrang inggit. Kung ang Voidland ay maaaring magkaroon ng gayong mga kasanayan sa isang araw, wala na siyang dapat ipag-alala. Pagkatapos na maibenta ang mapa, ang matandang lalaki sa entablado ay naglabas ng isang piraso ng jade na isang bahagi ng dalawang halves. Ito ang susunod na item para sa auction. Maaaring ito ay isang array jade, maaaring ito rin ay isang susi. Ang jade na ito ay nagmula sa Blood Monster Cave Heaven. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang mga salitang iyon, nagulat ang mga manunood. Ang auction house ay unang nakapagbenta ng 100 kopya ng mapa ng Blood Monster Cave Heaven. Pagkatapos, inilabas nila ang jade na ito mula sa Blood Monster Cave Heaven para mag-auction. Kahit sino ay maaaring sabihin na ang Blood Monster Cave Heaven ay malamang na magbubukas. Ang jade na ito ay maaaring nagmula sa Blood Monster Cave Heaven, ngunit walang nakakaalam kung para saan ito ginagamit. Kaya naman binanggit ng Old Master na ito na maaaring ito ay array jade o kahit isang susi. Hindi natin alam kung anong uri ng mga benepisyo ang makukuha ng isang tao pagkatapos gumanap ng papel na ito ang jade. Maaaring walang manggaling dito. Maaaring ito ay ganap na pag-aaksaya ng pera. Pero, paano kung ito pala ang susi sa Blood Monster Divine Monarch Treasure House? Nang marinig ang pangungusap na iyon, lihim na pinagalitan ng maraming tao ang matanda dahil sa pagiging taksil na matandang aso. Malinaw na alam niya na ang Blood Monster Cave Heaven ay naglalaman ng kayamanan na naipon ng Blood Monster Divine Monarch sa buong buhay niya. Maiisip lamang ang halaga ng kanyang treasure house. Magiging kamangha-mangha kung ang jade na ito ay naging susi sa bahay ng kayamanan ng Blood Monster Divine Monarch. Isang hindi kilalang piraso ng jade. Ang panimulang presyo ay 1 milyon. Mga binibini at Ginoo, mangyaring ilagay ang inyong mga bid. Katatapos lang magsalita ng matanda nang sumigaw kaagad si Yang Kai. 10 milyon. Sa loob ng private room, sabay-sabay na lumingon ang Lady Boss at ang iba pa para titigan siya na parabang nakatingin sila sa isang tanga. Anong mali? Napakamot siya sa ilong niya. Napabuntong hininga ang Lady Boss at nagpaliwanag. Dahil ang Red Clouds Auction House ay handang i-auction ang jade na ito, kung gayon dapat ay nagpadala na sila ng sarili nilang mga disipulo upang subukan ang paggamit nito noon pa. Ito ay pagkatapos lamang makumpirma na ang jade ay hindi magagamit para sa anumang bagay na nais nilang ilabas ito. Paano mo sisimulan ang pagbibid ng 10 milyon? Hindi maiwasan ni Yang Kai na magmukhang blanko. Panunokso niyang pagpapatuloy. Hindi bale, marami kang pera, kaya maaari kang kumilos ayon sa gusto mo. Hindi naintindihan ni Yang Kai. Ano ang ibig mong sabihin? Binigyan niya ito ng nalilibang na hitsura. Maaari kang maging kusa dahil mayaman ka. Napatulala siya. Bilang isang pagpapatunay sa kanyang mga salita, walang ibang tao sa auction house ang nagbid, bukod sa kanya. Naghintay ng 10 paghinga ang matanda at mabilis na sinabi. Naglagay ang Room A3 ng bid na 10 milyong heaven opening pills. Mayroon bang mas mataas na alok? 10 milyon ang pupunta ng isang beses, 10 milyon na 2 beses. Binabati kita Ginoo, sa Room A3. Natapos na ang transaksyon. Halos lumuwa si Yang Kai ng dugo. Noon lang niya naintindihan na masyado na siyang sabik. Ang pag-iiwan kung ang jade ay magiging kapakipakinabang o hindi, kahit na ito ay naging kapakipakinabang, walang kasiguruhan kung anong uri ng benepisyo ang may dudulot nito. Masasabing ito ay isang lubhang mapanganib na pamumuhunan. Bukod sa isang napakayaman na tulad niya, sino ang bibili ng jade na ito sa napakataas na presyo? Kung ang presyo ay 1 milyong heaven opening pills lamang, ang iba pang mahusay na puwersa ay maaaring handang sumugal, gayunpaman, direkta siyang nag-alok ng 10 milyon mula sa simula. Sino ang handang sumunod sa kanyang alok? Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yang Kai ngunit hindi nagtagal ay inaliw niya ang sarili sa kanyang puso. Sino ang nakakaalam? Maaari akong makakuha ng isang mahusay na bagay mula dito. Kahit na hindi ko. Well, hindi. Ganoon kamahal. Marshall Pick, Kabanata 4223. Senior Brother Guo, ang jade ang finale item. Ang matandang lalaki sa entablado ay nagbigay ng magalang na pananalita sa entablado, nagpapasalamat sa lahat ng nakilahok sa muli. Noon lamang niya inihayag ang matagumpay na pagtatapos ng auction. Marami sa mga cultivator sa bulwagan ang tumayo at umalis. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw ang Madamlan. Tahimik lang siyang nakaupo, na parang may hinihintay. Natarante si Yang Kai ngunit hindi nagtanong ng anumang tanong. Sa halip, sinimulan niyang suriin ang kanyang nakuha mula sa auction na ito. Siya ay may bid para sa medyo ilang bagay. Bukod sa 6th grade Scarletine Sand at ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, bumili siya ng maraming 4th grade resources.
Siya rin, syempre, ay nanalo sa auction para sa Jade sa dulo ng auction. Habang sinasaliksik niya ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ilang beses nang gumawa ng hakbang si Yuhi para magbid para sa ilang 6th grade resources. Matagal nang naihatid ng auction house ang mga bagay na iyon. Sa kabuuan, gumastos siya ng humigit kumulang 150 milyong Heaven Opening Pills. Ang mga gastos na ito ay hindi maliit na halaga para sa ibang tao, ngunit nasa loob ito ng katanggap-tanggap na saklaw para kay Yang Kai. Magkagayunman, walang high-grade resources na lumitaw kahit na sa ganoong high-end na auction, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkadismaya. Kahit na ang 6th grade resources ay hindi marami, makikita na ang kanyang pag-asa na mahanap ang high-grade resources na kailangan niya sa mga lugar tulad ng iba't ibang auction house ay hindi masyadong makatotohanan. Hindi nagtagal ay natapos na ni Yang Kai ang pag-imbak ng kanyang mga bagong nakuhang item at pagkatapos ay bumalik sa paggawa sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Natapos na niyang pag-aralan ang recipe ng tableta. Maging ito sa mga tuntunin ng mga materyales o ang proseso ng pagpino, ang pamamaraan ay hindi napakahirap para sa kanya. Dapat ay walang problema basta't siya ay nag-practice ng masigasig at nagtagumpay sa ilang mga kabiguan upang makaipon ng karanasan. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan niya ang mismong Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Sa mata ng iba, ang isang spirit pill ay walang iba kundi isang spirit pill na maaaring kainin at gamitin para sa iba't ibang layunin depende sa nakapagpapagaling na epekto na nilalaman nito. Gayunpaman, para sa isang alchemist, ang isang natapos na spirit pill ay naglalaman ng maraming impormasyon. Ang isang magaling na alchemist ay maaari pang maghinuhal ng pill recipe para sa pagpino ng isang partikular na spirit pill mula lamang sa pag-aaral ng isang natapos na spirit pill. Maaaring hindi nila matukoy ang lahat, ngunit hindi mahirap tukuyin ang halos kumpletong recipe ng tableta. Bagamat si Yang Kai ay nakatuon sa martial daw, mayroon din siyang malalim na mga natamo sa alchemy daw. Ngayong nasa kamay na niya ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill at ang recipe ng tableta nito, marami siyang matututunan mula sa dalawang item na ito. Inilagay niya sa bibig niya ang kaunting pill powder na natanggal niya mula sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill kanina at ninamnam ang lasa. Nagbago tuloy ang ekspresyon niya. Paminsan-minsan, bigla siyang nakasimangot o nagpapakita ng epiphany. Ang kanyang isip ay parang baliw, lumilikha ng mga spark mula sa banggaan ng kanyang mga iniisip. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay ibinalik niya ang kanyang isip sa kasalukuyan na may higit na pagtitiwala sa kanyang kakayahang pinuhin ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto. Ang matanda na may matigas na ekspresyon na nanguna sa auction ay itinulak pa lamang nito ang pinto ngunit hindi pumasok sa silid. Nakatayo lang siya sa entrance ng kwarto habang iniunat ang kanyang kamay sa isang magalang na kilos. Madam Lan, mangyaring pumunta dito. Hindi na nagulat si Madam Lan at tumanggo lang siya ng bahagya bago tumayo. Pagkatapos, tumalikod ang matanda at pinona ang daan. Sumunod si Yang Kai sa likod ng Madam Lan at nagtanong, "Saan tayo pupunta?" Hindi man lang lumingon ang Lady Boss habang nagpadala ito ng Divine Sense Transmission sa kanya. "Hindi ba gusto mong humanap ng ilang high-grade resources? Susubukan namin ang aming kapalaran. Ngunit, hindi ko magagarantiya kung may anumang high-grade resources ang lalabas o kung makukuha mo ang mga ito kahit na mayroon sila." Natigilan siya. "Anong ibig mong sabihin?" Sabi niya. "Napakaraming mid-grade Heaven Opening Realm Masters ang dumating ngayon. Akala mo ba pumunta sila dito para lang sa auction na iyon?" Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na napagtanto ni Yang Kai na talagang kakaiba ang sitwasyon kanina. May ilang magagandang bagay na lumabas sa auction, sapat na kaya nilang maging dahilan para makipagkumpetensya ang mid-grade Heaven Opening Realm Masters para sa mga mapagkukunang iyon. Gayunpaman, karamihan sa mga tao sa mga pribadong silid ay hindi gumawa ng anumang mga bid mula sa simula hanggang sa katapusan. Bukod sa ikalawa hanggang huling round ng magbid sila para sa mapa ng Blood Monster Cave Heaven, karamihan ay nanatili silang mga manunood sa buong auction. Karamihan sa mga Heaven Opening Realm Masters sa mga pribadong silid na iyon ay nagmula sa iba't ibang malalayong Great Territories na ang ilan ay trilyong kilometro ang layo. Hindi naman kailangan na mag-effort silang pumunta dito para lang maging manunood, di ba? Kung wala sila dito para sa auction, para saan sila nandito? Siya ay nagtaka. Sagot ng Madam Lan. Sumali lang sila sa auction para makibahagi sa pananabik dahil nandito na sila. Nandito talaga sila para sa exchange meeting pagkatapos ng auction. Isang exchange meeting. Napataas ang kilay ni Yang Kai sa mga salitang iyon, na nakakuha ng malabong pag-unawa sa sitwasyon. Maraming nakakakuha ng mga kayamanan ngunit walang pakinabang para sa mga ito, ni hindi nila gustong ilagay ang mga ito para sa auction.
Kahit na kumuha sila ng heaven opening pills, kailangan pa rin nilang lumabas at maghanap ng mga item na talagang kailangan nila pagkatapos ng lahat. Dahil dito, mas gusto nilang makipagpalitan ng mga bagay sa isa't isa ng pribado. Halimbawa, kung kailangan ko ng 6th grade Earth Element Treasure ngunit mayroon lang akong 6th grade Fire Element Treasure, maaari akong makipag-trade sa ibang tao sa exchange meeting na ito. Dahil ang parehong mga item ay 6th grade resources, ang kanilang mga presyo ay medyo magkatulad. Sa ganitong paraan, ang palitan ay maaaring isagawa at lahat ay masaya sa palitan. Nakuha ko na, tumanggo si Yang Kai. Pero, hindi ka dapat umasa. Ang mga high-grade resources ay mahirap hanapin. Kahit na lumitaw ang mga ito, maaaring hindi mo makuha ang iyong mga kamay sa kanila. Ngumisi si Yang Kai. Ang tanging bagay na kinakatakutan ko ay hindi sila lilito. Kung sila ay lilito, pagkatapos ay kukunin ko ang aking mga kamay sa kanila kahit na kailangan kong gumamit ng pera upang talunin sila sa pagpapasakop. Ang theoretical na presyo ng isang 7th grade resources ay humigit kumulang 150 milyong heaven opening pills. Naturally, iyon ay sa teorya lamang. Kung ang isa ay magsasama ng isang premium para sa pambihira nito, ito ay katanggap-tanggap para sa presyo nito na mula 170 hanggang 180 milyon. Tatanggi ba ang mga taong iyon na magbenta kung itapon sa kanila ni Yang Kai ang 200 o 300 milyong heaven opening pills? Sa anumang kaso, iyon ay heaven opening pills na napanalunan niya sa pamamagitan ng pagsusugal. Hindi nakakadurog ng puso ang paggastos sa kanila. Kaya, lihim na inaabangan ni Yang Kai ang exchange meeting. Sa patnubay ng matanda, dumaan ang 4 na grupo sa ilang koridor at nakarating sa isang lihim na silid. Medyo marami na ang naghihintay sa loob at malinaw na sila ang Heaven Opening Realm Masters na nakaupo sa private rooms noong auction kanina. Nang makita ng mga taong iyon ang Lady Boss, marami sa kanila ang tumanggo ng bahagya sa kanya. Sa loob ng secret room, random na nakaupo ang lahat. May malaking mesa sa harap nila at ilang platter ng spirit fruits ang inilagay doon para mag-enjoy. Ang mga seating arrangement ay nabuo ng isang bilog na may 1 metrong taas na plataporma na inilagay mismo sa gitna. Ang plataporma ay ganap na gawa sa walang kamali-mali na puting jade. Madam Lan, mangyaring maging komportable ang iyong sarili. Sandaling nagsalita ang matanda bago tumalikod para umalis. Malamang na maging bite siya ng iba sa lugar na ito. Dinala ng Lady Boss si Yang Kai at ang iba pa sa isang bakanteng lugar at umupo bago tumingin sa paligid. Medyo marami na ang Heaven Opening Realm Masters sa loob ng secret room. Ang ilan sa kanila ay nag-iisa habang ang ilan sa kanila ay dumating na may kasamang maraming tao, tulad ng Lady Boss. Nakita rin ni Yang Kai ang maraming Emperor Realm Cultivator na katulad niya, na tumitingin-tingin sa paligid tulad niya. Ang mga Emperor Realm Cultivator na ito ay malamang na ang juniors o disciples ng Heaven Opening Realm Masters. Malamang na ginagamit nila ang pagkakataong ito para matuto patungkol sa labas ng mundo. Habang tinitingnan niya ang kanyang paligid, nakita ni Yang Kai ang 2 pamilyar na figure. Ito ay isang lalaki at isang babae, isang bata at isang matanda. Sila ay walang iba kundi sina Old Joe at Yuluo siya ng Azure Heaven. Sa pag-iisip muli, hindi ito kakaiba. Ang Red Clouds Auction House at Azure Arena ay parehong may mga establishmento sa Star City ng Thousand Birds Territory. Natural lang na naimbitahan silang sumali sa isang auction dito. Sa Star City ng Thousand Birds Territory, hindi lang ang dalawang ito ang mga negosyong kabilang sa first-class great forces. Ang Wind and Cloud Auction House ay isang industriya ng Wind and Cloud Paradise. Ang Gathering Virtue Emporium ay isang asset ng 9 Stars Paradise, at maging ang 100 Refinings Hall ay suportado ng isa sa mga Paradise. Sa sandaling ito, ang mga kinatawan ng mga dakilang puwersa ng unang klase ay nagtipon sa loob ng lihim na silid na ito. Ngumiti ang Old Joe ng Azure Arena at tumanggo kay Yang Kai. Binalikan ni Yang Kai ang pagbati ng nakayuko. Si Yuluo siya ay nakatingin kay Yang Kai na may komplikadong ekspresyon, ngunit tumanggo din siya bilang pagbati. Walang puot sa kanyang kilos, sa halip, nag-aalab ang kanyang fighting spirit. Kaya naman, hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng paggalang sa babaeng ito. Naniniwala siya na tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay sa hinaharap. Ang nakaraang labanan ay hindi nakaapekto sa kanyang martial heart ng negatibo sa anumang paraan, sa halip, ito ang naging puwersang nagtutulak sa kanya upang magsikap na maging mas malakas pa. Walang bakas ng pibuwan kahit saan dahil malamang nawala sa kanya ang lahat noong isang araw, kaya wala siyang pera para lumahok sa exchange meeting na ito. Sa panahon ng paghihintay na ito, hindi mabilang na mga tao ang patuloy na pumapasok sa sikretong silid, nakahanap ng mga upuan, at naupo. Biglang sumulpat sa pasukan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gintong korona sa ulo.
Nakasuot siya ng mag-agarang damit at ang aura sa paligid niya ay napakalakas. Isang matangkad na babae na may magagandang katangian ang sumunod sa kanyang likuran. Ang kanyang paglilinang ay hindi mataas. Tulad ni Yang Kai, siya ay nasa Emperor Realm lamang. Ang kanyang matatalinong mga mata ay pinag-aralan ang kanyang paligid ng may labis na pag-uusisa, na nagbibigay sa kanya ng isang ethereal na pakiramdam. Maraming kabataang juniors ang hindi napigil ang mapasulyap sa kanyang direksyon na may paghanga sa kanilang mga mukha. Gayun din, tumingin si Yang Kai sa direksyong iyon sa tamang oras upang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pinangungunahan ang matangkad at payat na babae sa kanilang direksyon. Ilang hakbang lang ay dumating na ang nasa di kalayuan sa kanya ng medyo may edad na. Tumayo ang Lady Boss at nagbigay ng eleganteng bow. Senior Brother Go, magalang ding binati ng old boy ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagbati, Senior Go, nagulat, nagmamadaling tumayo sina Yang Kai at Yuhi. Base sa tono ng boses ng Lady Boss at Bai Chi, parang pamilyar sila sa lalaking nasa katanghaliang gulang na ito na may apelyidong Go. Ang kanilang relasyon din ay tila sa halip intertwined, kung hindi kailanman tatawagan ng Lady Boss ang lalaking may titulong Senior Brother. Dapat sabihin na karamihan sa mid-grade Heaven Opening Realm Masters ay ang unang bumati sa Lady Boss kapag nakasalubong nila ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakasunod-sunod ng kagandahang asal ay nagsilbi rin upang kumatawan sa antas ng kani-kanilang katayuan. Sa madaling salita, ang lalaking ito na pinangalan ng Go ay mas makapangyarihan kaysa sa Lady Boss. Si Yang Kai ay lihim na hindi nakaimik. Sa paghusga sa paraan ng pakikipag-usap ng Lady Boss sa lalaking ito, maaaring mayroon silang relasyong Senior Brother Junior Sister sa isa't isa. Bahagyang ngumiti si Senior Brother Go. Junior Sister Lan, hindi na kailangang maging magalang. Maupo ka muna. Pagkasabi nun, nauna na siya at umupo. Noon lang bumalik ang Lady Boss sa kanyang upuan. Pagkatapos ay sinabi niya, ilang dosenang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Mayroon kang marangal na tindig gaya ng dati, Junior Sister Lan. Ito ay tunay na kasiya siya. Tumugon siya na may bahagyang ngiti. Maraming salamat, Senior Brother Go. Ang gwapo mo as usual. Natawa siya. Matanda na ako. Hindi ko na may kukumpara sa nakababatang henerasyon. Bigla siyang lumingon kay Yang Kai nang may pagsukat na tingin. Pagkatapos, pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagtanong. Hindi ba ito ang batang tumalo kay Yuluo siya sa Azure Arena? Biglang nag-ilusyon si Yang Kai na siya ay tinatitigan ng sinaunang ominous beast sa ilalim ng pagsukat na titig na iyon. Sa ilang sandali, naramdaman niyang parang dinudurog siya sa ilalim ng presyon ng isang dosenang bundok at halos hindi makahinga dahil dito. Martial Peak, Kabanata 4224. Ano kalokohan ang binibilang mo? Sa kabutihang palad, ang kakilakilabot na presyon na iyon ay agad na nawala sa wala, halos parang ang pakiramdam na ngayon ay isang ilusyon lamang. Yumuko si Yang Kai. Pagbati, Senior Go. Oo, ito ay halos kapareho. Paulit-ulit na tumanggo si Senior Brother Go. Nagulat si Yang Kai. Hindi niya masyadong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon noong una, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya. Ang tinutukoy ni Senior Brother Go ay ang kanyang hitsura. Ito ang dahilan kung bakit inalagaan siya ng Lady Boss noong nakaraan, pati na rin kung bakit tinawag siya ni Yuhi bilang yung master. Tila, ang kanyang hitsura ay halos kapareho ng sa nakababatang kapatid ng Lady Boss, si Lan Tingyu. Ang hitsura ng isang tao ay tinutukoy ng langit, kaya hindi niya nagawang baguhin ang anumang bagay tungkol sa kanyang hitsura. Bukod dito, mayroong trilyon-trilyong buhay na nilalang sa 3,000 mundo. Ito ay hindi nakakagulat na ang ilang mga tao ay magkamukha sa isa't isa. Hindi naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang hitsura ay nagdulot sa kanya ng anumang problema, sa halip, masasabi pa nga na ito ay nagdala sa kanya ng malaking swerte. Kung hindi dahil doon, paano makikilala ng isang mapagpakumbaba na tulad niya ang isang taong tulad ng Lady Boss sa malawak na universo na ito? Maaaring magkamukha sila, ngunit magkaibang tao sila. Marahan nang umiti ang Lady Boss. Nagulat ako nang una kong makilala ang brat na ito. Malumanay na tumanggo si Senior Brother Go. Kapag natapos na ang bagay na ito, hayaan mong ibalik ko ang batang ito upang makilala ang old man. Ang kanyang kakayahan ay hindi masama. Kung personal siyang tinuturuan ng old man, tiyak na magkakaroon siya ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Ang old man, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Lady Boss. Iyan ba ang gusto niya? Umiling si Senior Brother Go bilang tugon. Hindi pa naririnig ng old man ang tungkol dito. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito pagdating ko dito. Naging malungkot at hindi sigurado ang kanyang ekspresyon habang nag-aalalang sumulyap kay Yang Kai at umiling. Senior Brother Go, ang batang ito ay hindi kabilang sa first in.
Kung nais mong ibalik siya upang makilala ang old man, kailangan mong tanungin siya para sa kanyang opinyon. Hindi bahagi ng first in. Medyo nagulat siya sa mga salitang iyon. Medyo nalito si Yang Kai sa daloy ng usapan. Hindi niya alam kung sino itong old man na pinag-uusapan nila, ngunit ang isang taong maaaring tawagan ng formal ng dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi maaaring maging isang walang kwentang tao. Tumawa si Senior Brother Go. Dahil hindi siya kabilang sa first in, kaya hindi na kailangang magtanong sa iyo. Lumingon siya para tingnan si Yang Kai at nagpatuloy. Bata, may interes ka bang sumali sa Zuan Yuan Cave Heaven? Zuan Yuan Cave Heaven. Nagulat si Yang Kai. Ang bawat isa sa 36 na Cave Heavens at 72 paraiso ay lubhang sikat. Mayroon silang higit sa isang great territory sa ilalim ng kanilang pamumuno, ay kilala bilang first-class great forces sa 3,000 worlds, at bawat isa sa kanila ay pinangunahan ng high-grade Heaven Opening Realm Masters. Sa kanilang lahat, ang Zuan Yuan Cave Heaven ay nireranggo sa top 10 kahit na sa 36 Cave Heavens. Matagal nang nahulaan ni Yang Kai na ang taong ito na may pangalang Senior Brother Go, ay nagmula sa isang napakalakas na background. Malaki ang posibilidad na si Senior Brother Go ay nagmula sa isa sa 36 na Cave Heavens o sa 72 paraiso. Hanggang sa sandaling ito nalaman ni Yang Kai na siya ay kabilang sa Zuan Yuan Cave Heaven. Nangangahulugan ba iyon na ang Zuan Yuan Cave Heaven ang dakilang puwersa sa likod ng first in? Bakit patatawagan ng Lady Boss at Senior Brother Go ang isa't isa bilang Senior Brother at Junior Sister? Sinabi ni Senior Brother Go, ang kakayahan ni Yuluo siya mula sa Azure Heaven ay napakaganda. Ang katotohanan na maaari mong talunin siya sa isang galaw ay nangangahulugan na ang iyong kakayahan ay mas kahanga-hanga. Ang kakayahang tulad niyan ay sapat na para makasali ka sa Zuan Yuan Cave Heaven. Ano sa tingin mo? Kung interesado ka, maaari mo akong sundan pabalik sa Zuan Yuan Cave Heaven kapag natapos na ang usaping ito. Napatulala si Yang Kai. Kung sinubukan siya ng isang Cave Heaven noong una siyang dumating sa 3,000 Worlds, maaaring sabik siyang sumama sa kanila ng walang dalawang isip, sa paraang iyon ay masisiyahan siya sa malamig na lilim sa ilalim ng malaking puno. Sinusuportahan ng napakalakas na puwersa tulad ng Zuan Yuan Cave Heaven, ang kanyang hinaharap ay magiging napaka-promising. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mga mapagkukunan sa paglilinang. Kakailanganin lamang niyang tanungin ang kanyang mga elder kung ano ang kailangan niya at may isang taong agad na tutugan sa kanyang mga pangangailangan. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang Yang Kai ay hindi na ang parehong tao na kara-rating lang sa Outer Universe. Siya na ngayon ang namamahala sa Voidland at mayroong higit sa 600,000 katao sa ilalim niya. Ano ang mangyayari sa Voidland kung aalis siya? Bukod pa rito, ang kanyang landas tungo sa pagiging high-grade Heaven Opening Realm Master ay malamang na maputol sa kalagitnaan kung sasali siya sa Zuan Yuan Cave Heaven. Minsang binanggit ng Lady Boss na ang mga disipulo lamang na may mahusay na kakayahan na ipinanganak at lumaki sa iba't ibang Cave Heavens at Paradises ang may mga kwalifikasyon upang direktang makamit ang high-grade Heaven Opening Realm. Iyon ay dahil ang Cave Heavens at Paradises ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanilang katapatan. Gayunpaman, sino ang maglalakas loob na payagan ang pagsilang ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master kung sila ay isang tagalabas? Paano kung ang taong iyon ay nilinang sa antas ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master? Sino ang makakapidyo sa kanila noon? Lalo na ang isang tulad ni Yang Kai na sumali lamang bilang isang disipulo sa kalagitnaan. Walang sino man ang makakagarantiya ng kanyang katapatan sa sekta. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ito, malabong napagtanto ni Yang Kai ang isang bagay. Nalantad na niya ang kanyang pagkakakilanlan sa Azure Arena, napakaraming tao marahil ang nakatingin sa kanya ngayon. Isa lang si Senior Brother Go sa mga taong iyon. Dahil lamang siya sa matandang kakilala ng Lady Boss kaya siya ang nanguna upang subukang mapagtagumpayan si Yang Kai. Kung papayag akong sumali sa Zuan Yuan Cave Heaven, papayagan lang akong makamit ang 6th grade Heaven Opening Realm sa pinakamaraming bagay. Hinding-hindi ako papayag ang makamit ang 7th grade Heaven Opening Realm. Lumingon si Yang Kai sa gilid at siguradong, ang Lady Boss ay nakatitig sa kanya sa pagkabalisa at pag-aalala. Napagpasyahan niyang makita iyon at maingat na sinabi, "Maraming salamat sa iyong papuri, Senior Go." Sa kasamaang palad, ang junior na ito ay may napakaraming obligasyon na dapat gampanan at dapat nang may panghihinayang tanggihan ang iyong kabaitan. Nagalit si Senior Brother Go nang marinig ang mga salitang iyon. Ang kanyang mabagsik at maringal na mga mata ay biglang nagbago at naging isang napakalalim na kailaliman, halos parang gusto niyang kaladkarin ang kaluluwa ni Yang Kai papunta sa kanila. Hindi ako makapaniwala na ang Senior Go na ito ay agad na naging pag-alit sa sandaling hindi kami magkasundo.
Siya ay tunay na napapailalim sa pabago-bagong mood. Saglit na nang inig si Yang Kai, naramdaman ng kanyang dawsil na hindi mapigil ang manginig. Sumayaw si Spark sa kanyang paningin habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Senior Guo, sinusubukan mo bang patahimikin ang saksi sa iyong krimen? Siya ay orihinal na umaasa na magdulot ng isang eksenang sapat na malaki upang maakit ang atensyon ng mga tao sa paligid niya upang ang Senior Guo na ito ay maging mas maalalahanin tungkol sa pagkilos. Ito ang teritoryo ng Red Clouds Auction House kung tutusin kaya hindi siya papayagang gawin ang anumang gusto niya. Gayunpaman, nagulat si Yang Kai, hindi lumabas ang kanyang boses. Ang kanyang bibig ay bamuka at sumara na parang gold pies na napadpad sa lupa, na ginawa siyang sobrang nakakatawa. Senior Brother Guo, ang Lady Boss ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Biglang nawala ang nakakatakot na pressure. Ang kapangyarihang humihila sa kaluluwa ni Yang Kai at dawsil ay naglaho rin ng walang bakas. Bumalik siya sa katinoan at nakita si Senior Brother Guo na nakatingin sa kanya ng nakangiti, halos parang ilusyon lang ang naranasan niya kanina. Ngunit, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang buong katawan at alam niyang ang naramdaman niya ngayon ay hindi gawa-gawa lamang ng kanyang imahinasyon. Ang iyong hitsura ay katulad, pati na rin ang iyong saloobin. Sana lang ay hindi magkatulad ang landas na tinatahak mo. Makahulog ang binigkas ni Senior Brother Guo ang pangungusap na iyon. Kung hindi, hindi rin gaanong mag-iiba ang wakas na mangyayari sa iyo. Junior Sister Lan, ayaw mong makitang naulit ang kasaysayan, di ba? Masyadong madilim ang ekspresyon ng Lady Boss habang siya ay sumimangot. Senior Brother Guo, mangyaring isipin ang iyong sariling negosyo. Ako na ang bahala sa batang ito. Iyon ay para sa pinakamahusay. Tumanggo siya. Napakaraming pagsisikap ng old man para ayusin ang bagay na iyon para sa iyo noong nakaraan. Hindi mo naman gugustuhin guluhin siya, di ba? Hinaplos ang kanyang baba, bigla niyang iniba ang usapan. Sa pagsasalita tungkol sa old man, may bigla akong naalala. Nang ibalik ng old man ang bangkay ng gintong uwak, bumubulong-bulong siya tungkol sa kung paano nawawala ang karamihan sa asensya mula sa katawan nito sa hindi malamang dahilan. Obvious na ngayon nakagagawan ng brat na to. Noon lamang napagtanto ni Yang Kai kung sino ang patuloy na binabanggit na old man ni Senior Brother Guo. Ang bangkay ng Golden Crow ay nahulog sa mga kamay ng may-ari sa likod ng First Inn, isang matandang lalaki na kilala bilang si Tukong. Bago ibigay ang bangkay ng Golden Crow, sinipsip ni Yang Kai ang halos lahat ng true fire ng Golden Crow at upang ay condensed ang kanyang fire element power. Akala niya noong una ay napakalihim niya sa kanyang ginawa, ngunit sino ang makakaalam na ang kanyang mga kilos ay napansin ng ganoon kabilis. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang si Tukong ay kabilang sa Zuan Yuan Cave Heaven at ang First Inn ay talagang sinusuportahan ng malakas na puwersa. Matigas na nagsalita ang Lady Boss. Pakiusap huwag magsalita ng kalokohan, Senior Brother Guo. Ngumisi si Senior Brother Guo. Nag-isip lang ako, bakit ka kinakabahan, Junior Sister Lan? Kahit na totoo, bigo ang old man na mapansin ang isyu sa lugar, kaya hindi mo inaasahan na siya ay darating pagkatapos ng brat na ito pagkatapos ng mahabang panahon, hindi ba? Ano ang mangyayari sa pagmamataas ng old man? Sa kanyang edad, ang higit na inaalala niya ay mukha. Hindi siya gagawa ng isang bagay na masasample sa kanyang sarili ng labis. Ang kanyang ekspresyon ay naging malamig at ang kanyang boses ay naging seryoso. Walang ebidensya tungkol sa bagay na ito, ngunit ang iyong intensyon ba ay ibagsak ang Golden Rainbow Province at ang Boundless Altar, o ito rin ba ang senior brother na nagsasalita ng kalokohan? Mahinahong sagot niya, ano ang sinasabi mo, Senior Brother Guo? Hindi naiintindihan ng junior sister na ito. Lumingon ito sa kanya. Huwag mo nga akong bigyan ng kalokohan. Ang dalawang dakilang puwersang ito ay may sama ng loob laban sa iyo noong una. Dahil lamang sa namagitan ng old man at ang iba pang mga dakilang puwersa sa nakaraan kaya't ang bagay na ito ay nalutas ng mahinahon. Hindi nagtagal, nagdulot ka ng isa pang malaking kaguluhan. Akala mo kaya mong itago ang totoo? Sa palagay mo ba ay makakatayo ka pa rito ng buhay kung hindi nakialam muli ang old man noong pinatay mo si Yon Xinhua ng Wind at Cloud Paradise? Tumingin siya sa kanya ng maluwag. Ano ang alam mo, Senior Brother Guo? Sinabi niya. Kahit na si Yon Xinhua ang unang nagudyok sa iyo, hindi mo dapat siya pinatay. Siya ay kabilang sa Wind and Cloud Paradise kung tutuusin. Sa huli, kailangang linisin muli ng old man ang iyong kalat nang mapatay mo siya. Nagalit siya. Sinasabi mo ba na sila lang ang makakaatake sa akin at hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko? Anong klaseng loika yan? Siya ay sumagot. Sa iyong lakas bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ang pagtakas ay isang piraso ng cake para sa iyo. Bakit ako tatakbo? Naglakas loob silang pukawin itong Great Auntie.
Kung ganoon, ang Great Auntie na ito ay maglalakas loob na putulin ang kanilang mga leeg. Puputulan ko ang bawat taong ipapadala nila sa akin. Tignan ko lang kung sino sa 3,000 mundo ang maglalakas loob na guluhin akong muli. Galit na galit niyang sabi. Dahan-dahan niyang ipinilig ang kanyang ulo. Itigil ang paggawa ng napakaraming gulo at pamahalaan ng maayos ang first in. Tinitigan niya ito ng mariin. Iyan ba ang gusto ng old man? Sumagot siya. Ito ang gusto ko. Ano ang impyerno ang binibilang mo? Tinapunan siya nito ng masamang tingin. Bumuntong hininga siya. Ang old man ay tumatanda na. Sa tingin mo hanggang kailan ka pa niya kayang ipagpatuloy? Ano ang iyong gagawin kapag ang lahat ng iyong mga kaaway ay dumating sa iyo ng sabay-sabay pagkatapos ng kanyang kamatayan? Kalimutan ang iyong mga kaaway. Maraming tao ang ayaw sa iyo kahit sa loob ng cave heaven. Hayaan mo sila. Sasamantalahin ko ang pagkakataon para ayusin ang sama ng loob ko sa kanila. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kalokohan. Matagal nang nabubuhay ang old man, bakit hindi pa siya patay? Napaawang ang bibig niya sa gulat at mukhang hindi siya nakaimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, galit siyang bamulong. Babae na walang utak. Pagkatapos, lumingon siya sa katabi niyang matangkad at sinabing, tandaan mo itong martial titalan mo. Huwag maging katulad niya sa hinaharap. Kung hindi, hindi ka na magpapakasal. Tingnan mo siya, kahit ngayon, walang interesado sa kanya. Iyon ang dahilan. Napaawang ang labi ng dalaga at ngumiti. Sa kabilang banda, ang Lady Boss ay tumitig ng masama. Hindi pinansin ni Senior Brother Go ang Lady Boss at itinuro si Yang Kai. Huwag ding kalimutan ang mukha ng taong ito. Huwag kailanman maging kaaway niya. Kung ikaw ay nasa panganib, dapat mong hilingin sa kanya na iligtas ka. Masunuri namang tumango ang dalaga. Ang kanyang magagandang mata ay seryosong tumitig kay Yang Kai ng ilang sandali bago siya sumagot ng mahina. Kabisado ko na ito. Natigilan si Yang Kai sa mga salitang iyon. Hindi niya naintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Senior Brother Go. Ang batang babae na ito ay parang isa sa mga elite na disipulo ni Zuan Yuan Cave Heaven sa isang sulyap. Isa pa, anong uri ng panganib ang haharapin niya na kakailanganin nitong iligtas siya?